Daloy Likha Art Gallery sa Alimol, Cubao. Presenting Buhay at Elemento, a four-man show of Melchor Sabarisa, Butch J. Pahe, Jimmy Coronel, Dionong Robrigado. Exhibit runs from April 15 to 31. Daloy Likha Art Gallery, Upper Ground Level, Alimol, Araneta City, Cubao, Quezon City. Ito ang sinasabi ko sa inyong pinuntahan nating art gallery nung kahapon. Ito ay April 24, 2025 kasama ng ating kasaysayan ng Cubao vlog. At gusto ko ipakilala sa inyo ang napakagagaling na mga alagad ng sining na kagaya ko rin at sa kapwa gallery owner na Daloy Likha. So bilib na bilib ako sa mga ating mga artist na pwede talagang ilaban sa kompetisyon sa buong mundo at nagpapakita ng tunay na sining ng mga Pilipino at hindi pahuhuli sa buong mundo. Specifically, nakikita ko mga gawa nila ni Melchor Sabarisa, yung ating mga steampunk and yung mga galyon, lalo na yung BRP Sierra Madre na napaka-controversial ngayon dahil yun ang istasyon ng ating mga sundalo at pinapaalis ng ating kaibigang katabing bansa, itong BRP Sierra Madre na kaibigan daw natin, pero ganon ang turing sa ating mga teritoryo, walang karespeto at sa ating mga yamang dagat. At ito pa sina Butch Pahe, Jimmy Coronel, pag nakita nyo mga trabaho nila, at si Dionong Robrigado. Napakabilib ako rito, napaka-humble nila, napaka-humble bagkus ay napaka-talentadong mga tao. At inimbitahan ko nga rin sila dito sa ating gallery, sa Herrera Art Gallery, at gusto ko rin silang magkaroon ng pitch dito para habang nagbo-vlog tayo ay mabanggit natin ang kanilang mga gawain. Etong Buhay at Elemento ay Buhay at Elemento is a reunion of four artists formerly overseas workers kagaya ko rin, baka hindi nila alam at di nyo alam. 5 taon din ako sa Middle East, Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, Dammam, no, saan ba? Nakarating din tayo sa Bahrain and Riyadh, Dammam. Yeah, so yun, 5 taon tayo doon pag pinagsama-sama. So ito former overseas workers in the Middle East, united by a shared journey and a deep bond. This exhibition explores life and the four elements: earth, water, air, and fire. A symbol of resilience, transformation, and connection. Through art, we honor the struggles and triumphs of our past while celebrating the enduring power of creativity to shape and unite us. This exhibit is a testament to life's essence and the elements that ground and inspire us. So, nakikita niyo yung word na resiliency. Well, let's talk about my good friend here, Melchor Sabarisa. Napaka-talented, ngunit napaka-humble. So, narito ang aking nasaliksik tungkol sa kanyang buhay ng isang napakagaling na Melchor Sabarisa. Okay. Melchor Sabarisa, Melchor Rosales Sabarisa, isang kilalang Pilipinong alagad ng sining na kilala sa kanyang mga steampunk at nautical na eskultura. Nautical, tandaan nyo yung nautical dahil ito ay patay na patay ako sa kanyang BRP Sierra Madre metal sculpture, dahil kilala nyo naman ako, gumagawa din ako ng metal sculpture and found objects, diba? At gusto ko nga mag-collab kami, payag naman siya one time pag di na siya busy. Pero ituloy natin ang kwento natin tungkol sa ating master artist. Mga unang taon at inspirasyon. Ipinanganak noong 1977 sa Tabaco, Albay. Si Melchor ay lumaki sa isang pamilyang may tradisyon sa paggawa ng bangka. Ang kanyang ama ay isang biyasang tagagawa ng mga sasakyang pandagat na naging inspirasyon ni Melchor sa kanyang paglikha ng mga eskultura ng mga galyon,
at iba pang barkong pandagat. So yun naman pala, meron pala siyang idea kung paano gumawa ng frame structure ng bangka at galyon. Kaya kasi yun ang pinaka-importante sa lahat, yung itsura niya, yung dating ba yung bagsak nung art bago siya punuin ng mga abubot sa loob para maging tunay na parang galyon, no? So ayan, sana maambunan tayo ng ganyang talento. So ituloy natin, edukasyon at maagang karera. Natapos si Melchor ang kanyang bachelor's degree sa Fine Arts, major in advertising sa Aquinas University, ngayon ang University of Santo Tomas, Rawis, Legazpi, noong 1998. Habang nasa kolehiyo, kinilala ang kanyang talento sa iba't ibang kompetisyon sa sining, kabilang ang pagiging semi-finalist sa Shell National Student Art Competition noong 1994 at finalist noong 1998. Paglalakbay sa ibang bansa, eto na yung OFW story. Matapos ang kanyang pag-aaral, nagtrabaho si Melchor bilang production assistant sa ABS-CBN kung siya naging bahagi ng mga sikat na palabas tulad ng Home Along the Riles at Palibhasa Lalaki. Pagkatapos nito, nagtrabaho siya sa gitnang silangan bilang interior decorator sa Bahrain, artist sculptor sa United Arab Emirates at event designer sa Dubai. Noong 2015, lumipat siya sa Singapore upang magtrabaho bilang prop maker at painter para sa mga pampublikong art installation at theme parks. So ayan na, parehas lang pala kami. Ngayon ko lang nalaman to na parehas pala kami ni Master Melchor na dumaan din sa UAE, Dubai, Bahrain at Singapore. So meron pala kaming pagkakaparehas. Pagbabalik sa Pilipinas at pag-usbong bilang eskultor. Pagbalik sa Pilipinas, nakipagtulungan siya sa mga artistang Kastila sa Laguna at nagsimulang bumuo ng kanyang sariling estilo sa sining noong 2019. Sinagawa niya ang kanyang unang solo exhibition sa pinamagatang Tribu sa Cafe Quesada Gallery sa Paete, Laguna. Dito nagsimula ang kanyang pagtuon sa eskultura gamit ang iba't ibang materyales tulad ng metal, epoxy, clay at resin upang lumikha ng mga detalyadong likhang sining. Ito naman, estilo at tematiko. Ang mga likha ni Melchor ay kilala sa pagsasama ng steampunk at social surrealism na madalas ay may temang makabayan at nagpapakita ng resiliency ng mga Pilipino. Ang kanya mga eskultura, ang mga galyon, balangay at iba pang sasakyang pandagat na nagpapakita ng kanyang paggalang sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. So itong sa statement na to ay makikita nyo yung ating gawa, yung pansarili kong gawa ay nagkakahawig kay Master Melchor, no, na yung tinatawag nating makabayan, medyo makabayan at resiliency ng mga Pilipino. Okay, tuloy natin ang eksibisyon at pagkilala. Sa kasalukuyan, si Melchor ay aktibong lumalahok sa mga exhibition sa loob at labas ng bansa. Ilan sa mga gallery na nagpapakita ng kanyang mga likha ay ang Centro Leona Galleria Museo sa Marikina Heights, JVE Historia Arts Gallery sa Pasig, Daloy Likha Gallery sa Quezon City, Dry Brush Gallery sa Pasay at sa Pinto Art Museum sa Antipolo. Tama po narinig nyo, Pinto Art Museum, Dry Brush sa Pasay at Daloy Likha. Makikita nyo dyan ang mga gawa niya. Nandyan yung mga BRP Sierra Madre at saka yung galyon, no? Okay, so that's it about our Master Melchor Sabarisa. At sa ating part 2, itutuloy naman natin itong ganitong estilo ang papakilala sa artist. Isusunod natin si Master Dionong Robrigado at si Master Jimmy Coronel at si Master Butch Pahe. Hanggang sa muli, abangan.